Ang inyong maririnig na pagbabahagi ay AI voice hango sa pananampalataya at testimonya ni Randy Ramos. Sa kadahilanang damage ang kanyang vocal cord at pansamantalang hindi siya nakakapagsalita ng maayos. Naway mapagpala kayo ng pagbabahaging ito at mailapit kayo ng higit sa Panginoong Jesus. Alam mo, ang totoo, kahit gaano kalaki ang sahod mo, minsan kulang pa rin ang pakiramdam. Parang may bagong phone ka nga, pero after ilang months, gusto mo na ulit mag-upgrade. May bahay ka na, pero naiisip mo pa rin, sana mas malaki. Ganito tayo Hindi dahil masama tayo, kundi dahil madali tayong matrap sa idea na more is better or new is better. Pero ang tanong, kailan magiging enough ang enough? Panginoon, salamat po sa araw na ito. Buksan mo po ang puso at isip namin. Turuan mo kaming makita ang tunay na halaga ng mga bagay sa buhay namin. Tulungan mo kaming maging kontento at mapagpasalamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. 3 main life lessons. Lesson 1. God is the source, not money. Minsan akala natin pera ang source ng security natin. Pero ang totoo, hindi pera ang nagbibigay ng blessing. Si God ang nagbibigay. Money is an instrument, not the source of blessing. Money is just a tool. Kapag mali ang tingin natin dito, doon nagsisimula ang problema. Nagiging master natin ang pera. The worst is, nagiging Diyos natin ang pera. Na kahit hindi na tayo nagdadasal, nagbabasa ng Biblia o nagsisimba, basta kumita lang, ipagpapaliban na natin ang lahat ng ito. James 1:17. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Remember that, every good and perfect gift comes from God. Kaya kung parang umuulan ka, pero wala kang relasyon sa Diyos, sorry to say, hindi blessing yan. Matthew 6:21. For where your treasure is, there your heart will be also. Kaya hindi maitatanggi na mahal mo ang Diyos, tapos wala kang oras sa Kanya. Kung ang happiness mo nakabase sa laman ng wallet mo, unstable ka talaga. Pero kung ang trust mo naka-anchor kay God, kahit mawalan ka, buo ka pa rin. Practice seeing your job, your salary, even your opportunities as gifts from God, not achievements lang. Lesson 2. Gratitude changes your perspective. Hindi problema ang kakulangan. Ang problema minsan ay ang paningin natin, yung pananaw or perspective natin. We focus on what we don't have instead of what God already provided. Sasabihin mo konti lang ang blessing mo, pero sa totoo lang, marami talaga. Kaya lang hindi ka marunong magbilang ng blessings mo. Nasanay ka kasing magreklamo sa Diyos kaysa magpasalamat. 1 Thessalonians 5:18. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Nadinig mo yun? In all circumstances. Ibig sabihin sa lahat ng gagawin mo o lahat ng kinalalagayan mo o pangyayari sa buhay mo. Meron at meron ka pa ring mapapasalamat sa Diyos. Hebrews 13:5. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Remember this, money promises only what God can give. Siguro ang mas maganda mahalin mo ang nagbibigay sa iyo ng pera. Si Lord yon. Huwag ang mamahalin ng pera. Yung pera na uubos, yung pagmamahal ni Lord hindi. Simulan mong i-appreciate yung meron ka. May bahay ka, may pagkain ka, may malinis na tubig ka. Hindi ito maliit na bagay. Maraming tao sa mundo ang nangangarap ng meron ka ngayon. Magkaroon ka ng habit. Every day, list at least 3 things you're thankful for. It will slowly rewire your heart from complaining to appreciating. Lesson 3. God provides what you need, not always what you want. Minsan iniisip natin, Lord, bakit hindi mo binibigay yung gusto ko? Pero ang totoo, God is protecting us. Hindi lahat ng gusto natin, kailangan natin. Marami kang bagay na gusto mo, pero hindi mo pa kailangan. At ang Diyos lamang ang nakakaalam ng totoo mong pangangailangan at kagustuhan. Philippians 4:19. And my God will meet all your needs, according to the riches of His glory in Christ Jesus. Ang linaw, diba? God is the only one who can provide your needs. God knows your past, present, and future, kaya mas may kakayaan siyang malaman ano talaga ang para sa'yo sa tamang lugar at pagkakataon. Matthew 6:33. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. The question is, are you seeking God in all your ways?
because if you do so, He will provide and add more on what you already have. Trust that God knows better. Hindi ka niya papabayaan. If something is delayed or denied, it doesn't mean God is absent. It means He is working wisely. Focus on seeking God first and let Him handle your needs. Hindi ka niya papabayaan. Parang bata na gustong kumain ng puro candy. Gusto niya, pero alam ng magulang niya na makakasama yun, kaya hindi binibigay. Not because the parent doesn't love the child, but because they love them too much. 3 practical takeaways. 1. Magpasalamat araw-araw. Kahit simple lang, recognize God's blessings. 2. Gamitin ang pera, huwag mahalin. Let money serve you, not control you. 3. Magtiwala sa provision ni God. Hindi ka niya pababayaan, sapat ang ibibigay niya. Closing prayer. Panginoon, salamat po dahil Ikaw ang aming tunay na source. Turuan mo kaming maging kontento at mapagpasalamat sa lahat ng meron kami. Alisin mo ang pag-ibig namin sa pera at palitan mo ito ng pag-ibig sa iyo. Tulungan mo kaming magtiwala na ibibigay mo ang lahat ng kailangan namin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Bago tayo magtapos, maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung kayo ay natulungan o napalago ng presentasyong ito, malugod naming dinatanggap ang inyong suportang pinansyal para sa ministeryong ito. Ang inyong tulong ay makakatulong upang maipagpatuloy ang gawaing ito, at humihingi rin kami ng panalangin at tulong pinansyal para sa patuloy na paggaling ng boses ni Randy Ramos. Maraming salamat po sa inyong suporta.